Muli Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. At yung coach natin, ang yung subject natin tonight is mula po sa arts and crafts natin. No? Kung titingnan natin teachers, if we're going to take a look about sir, ano ba yung mga topic na posibleng itatackle sa board exam in terms of arts and crafts. Ito po yun. Una, yung foundations, the fundamentals of arts and crafts. Pangalawa, ang pinakamahalaga o isa sa mga pinakamahalaga, yung Philippine arts and crafts natin. Dapat alam nyo to, no? Kasi teachers, we are a nation with diverse culture. And each culture has different arts and each culture has different crafts. Tandaan niyo po that arts and crafts is one of the key component of our technology and livelihood education. Mahalaga din po malaman natin sa arts and crafts, tinatawag nating tools, materials, and equipment, at saka yung mga processes at techniques kung paano sila ginawa. Another thing to learn about arts and crafts is all about its design, the product development, and at the same time, yung health, safety, and environmental practices po natin. And with that being said, ayan, we have tonight one of our isa sa mga haligi ng ating TLE ng Home Economics Technology. Coach John Alfred Talosa po ang inyong lecturer for the night. Ayan. Hello, good evening, everyone. Wait. Ay, by the way, Coach, no? May nagtatanong dito, Sir, sako pa po ba yan ng ating TVTED? Ang sagot po ay oo. Again, lahat po ng discussion sa ating teachers ha, TVTED or Arts and Crafts or Home Economics man, ICT, Industrial Arts, or Agriculture and Fishery Arts, dapat lahat kayo mag-a-attend. Regardless kung BT-led or BTV-TED. Bakit? Kasi po, lahat po sila ay may kaakibat na puntos sa board exam. Okay? Ayan, Coach Alfred. Ayan, again, good evening, everyone. Ayan, hello, admin. Hello, James. Hello, Ruchi, Marie. Good evening, Mr. Donald Trump. I am updated with what you're doing in Venezuela. Ayan. How about, magingay ang mga nasa Facebook Live? Pingin naman ako ng heart para ganahan. Ayan. Good evening. Pingin akong heart. Ayan. Ayan, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. So, ayan, let's start our January 2026 with this question na pasok sa ating topic. Okay, subtopics. Okay, are you ready? Okay. Ayan, dami na nag-heart sa Facebook. Okay. Ang dami rin nating viewers here in Zoom. And of course, hindi naman nagpapatalo ang mga nasa Facebook Live. Ang dami na nila ngayon kasi last year super content. Ayan. Excuse me. Okay, first question of the night. Good evening, Hardy. Okay. In which stage of product development process are ideas evaluated by potential users or stakeholders to validate assumptions about users' needs and preferences, thereby minimizing the risk of costly errors before the product is physically developed. Letter A, concept development. B, creation, ideation, verification. Letter C, concept testing. Or letter D, post-launch survey. What is your answer? Oh. In which stage of the product development process daw our ideas are being evaluated by potential users or stakeholders or the general public itself to validate assumptions about user needs and preferences, thereby
minimizing the risk of costly errors before the product is physically developed. What is your answer? Ayan, very mixed ang... Ayan, mahirap ang tanong, no? Hinirapan ko yung tanong. Oh, let's see. May sumasagot ng letter A, letter C, and letter B's. May nag-letter D. Okay, before we answer, okay. Question 1 lang, dami ng ligwak. Yes. Question 1 pa lang, ang dami ng ligwak. Okay. Tingnan niyo ha, validate assumptions. Tandaan ng validate assumptions. Okay. Nakikita ba? Zoom natin. Okay. So sa product design and development process, so meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 processes daw sa product design and development process. Okay. Sir, ano yung una sa product development process na pinagsasabi natin? Okay. Ang una dito ay concept development. Okay? Pag sinabing concept development, bigyan natin ng example. Scenario na to na um, uh, applicable sa lahat, no? Para tuloy-tuloy, hindi iba-iba yung example. Okay. For example, sa concept development, may isang kumpanya, no? Na-notice nila yung mga tao, nag-struggle sila, especially nowadays, no? We're struggling to track our their daily water intake. Hindi natin alam kung gaano kadami na ba yung tubig na inom natin or nakainom na ba tayo o hindi. Okay? So yun yung napansin nila, no? Napansin nila na nahihirapan yung mga tao na i-track, no? No, kung nakainom na or gaano na kadami yung nainom nilang tubig for this day. Okay, so nag-brainstorming daw sila. Okay? So nag-decide sila ng isang product na magagamit ng mga tao na yon. Ang tawag dun sa product daw na yon ay Smart Water Bottle. Okay? Si Smart Water Bottle, ang idea daw nito ay tinatrack niya kung gaano ka-hydrated or gaano nakadami yung nainom mong tubig ngayong araw. Okay? Sinasagot niya ba yung tanong or yung problema na napansin ng mga business-minded, no? Or ng mga innovators, nasagot ba nila? Okay, nasagot. Kasi ang problema daw, nahihirapan tayo mag-track ng daily water intake. So gagawa sila ng isang produkto na may smart bottle, tapos connected sa phone, tapos matatrack na or pwede din sa iWatch, Apple Watch, no? Matatrack kung gaano kadami na yung water or gaano ka-hydrated yung katawan natin or gaano nakadami yung tubig na inom natin ngayong araw. So yun daw yung concept na dinevelop nila. Yun yung sinasabi natin sa concept development. Okay, now let's proceed to ideation and verification. Si ideation and verification, ito na yung nag-evaluate yung team or yung grupo or kumpanya. Nag-evaluate na sila ng technical feasibility. Other term for feasibility is possibility. What else? Feasibility, cost, presyo, and market potential. May market potential ba yung concept na naisip nila? O yung produkto na naisip nila? May market potential ba siya? Okay? Once they confirm, no, that a sensor-based bottle, ang tawag pa rin doon, sensor-based bottle, na may application, pwedeng i-connect sa Apple Watch or sa phone, kung na-study nila na feasible or possible and align sa mga tao, sa mga users na gagamit na yon, then they can proceed to step number 3. Kung possible ba, di ba? Sa thesis nga natin, feasible ba? Possible ba yon? Okay? Now, let's proceed to concept testing. Pag sinabi ng concept testing, they create sketches and simple mock-up. Pag sinabing mock-up, or for example, ano ulit ang mock-up pag sa pag-teaching na? For example, kung gusto mo magpakita ng isang ng puso, kailangan mo magdala ng plastic na puso or laruan na puso. O kung gusto mo gusto mo magpakita ng bundok na mock-up, kailangan may dala kang bundok. Yun ang tawag sa mock-up. Okay? Ayun. Mock-up pero maliit na version. Okay? Pag-realaya yan,
totoong bundok yung dadalhin mo. Okay? Okay. So, yun gagawin natin sa concept testing. Gagawa tayo ng sketches, ng 3D, ng mock-up. Then, after natin makagawa, ipasubok natin sa mga potential users. Tapos itanong natin yung mga feedback nila. Okay? So for example, since ang feedback ay mahalaga, kailangan natin yon itabi, i-note, no? Lahat ng um, lahat ng sasabihin nila. Okay? So, ano pa yung mapapansin nila sa concept testing? For example, magsasuggest sila, kailangan din meron tong reminders, temperature ng water, kasi very mahalaga ang temperature ng water. Ayan, temperature tracking. Yan. Tapos, easy cleaning. Okay. Ano ba, paano magkakaroon ng easy cleaning yung water bottle na yon, no? O, pag-iisipan nyo ulit. Okay, pwede kasing gamit kayo ng UV rays, no? Katulad nung sa Shark Tank. No, yung water niya, yung takip, may UV rays. So kahit madumi yung water or may bacteria na yung water, namamatay yung bacteria gamit ang UV rays. So again, sa concept testing, gawa tayo ng mock-up. Next, proceed tayo sa strategize marketing plans. Kasi okay na, possible na talaga siya. So anong gagawin natin sa strategized marketing plans? The marketing team identifies sino yung mga target market. Pwedeng yung mga fitness enthusiast, mga office workers, mga nag-exercise, ayun yung mga target market nila. So, maggagawa sila ng, magpaplano sila ng promotions, pwede sa social media, papers, what else? Pwede sila makipag-partner sa iba't ibang gym establishments, yan, para mas mabilis or mas maganda yung pagmamarket ng produkto nila. Next, development of product. Since we're done in the concept testing, strategize marketing plans, sure na may target market na tayo. Punta tayo ng development of product. So, kailangan na natin dito ng engineers, no? Siyempre, water bottle to na kaya niyang mag-track ng temperature, ng hydration mo. So, kailangan natin ng engineers dito. Gagawa na tayo ng prototype natin. Magde-design na tayo ng prototypes with sensors, Bluetooth, connectivity, and immobile app. Okay? So, tapos, within that development product, itetest din natin yung durability, accuracy, and usability ng produktong ginagawa natin. Okay? After that, okay na, let's proceed to product commercialization. Pag sinabing product commercialization, yung smart water bottle na ginawa natin or yung na-manufacture natin, na-package, and na-launch na natin online and sa stores. Okay? So, yung marketing campaigns, highlight natin yung hydration tracking, yun yung ano yung pinaka-idea or ano yung pinaka-market ng produkto na yun. Yun yung kailangan natin sa product commercialization kasi ilalabas na natin siya, na-manufacture na natin siya, na-packaging na natin siya, na-launch na natin siya sa market. Okay? So, kailangan natin pa rin lahat to tugma. Next, after doon, ano na, okay, may tinatawag tayong post-launch survey. Okay? Ano yung pre-launch natin? Pag tinanong, ito, concept testing. Yan yung parang pre-launch natin kasi parang pinatry natin sa mga possible na magiging target market natin. So, pre-launch, may tinatawag tayong post-launch. Okay? Sa post-launch, after na neto ng product commercialization. Okay? So, kailangan na natin dito kailangan na natin i-apply yung customer feedback, okay, na na-collect natin via surveys and application reviews. Tapos, it's either gustong-gusto talaga nila yung product, pero may mga suggestion pa. For example, kailangan nila ng longer battery life, no? So, the team uses this feedback to improve the next version of the bottle. So, dyan iikot ang
product design and development process. Okay? Post-launch, tapos concept development ulit, another designs, another improving of specs, no? Ng mga specifications, mga bagong pwedeng application na pwede pang gamitin sa product. Ayan. Naiintindihan po ba ang product design and development process? Okay? Pag wala kayong concept, nakitang concept testing, may tinatawag tayong pre-launch survey. So what is your answer in the question number 1? Nagkamali pa rin. Okay. Sige. Nagugulan siya konti. Okay. Si concept development, okay. I-ano natin. I-basic natin. Si concept development, dito tayo at dito tayo nag-iisip, no? Ano yung mga problema nating na nakikita? Okay? Sa concept development, dito tayo nakakita ng problema. Yung problema, tinatry natin yung solusyonan. Yun tayo, bubuo tayo ng konsepto. Okay? Na itatry natin solusyonan yung problema. Okay? Si ideation verification, no? Mag-evaluate sila ng technical feasibility. Possible ba tong concept natin na mailagay or maging totoo or maging business? Possible ba siya na pwedeng ilagay sa market? Yun ang ibig sabihin ng ideation verification. Okay? Pag sa concept testing, since may idea na kayo, gagawa na kayo ng mock-ups na pwede nyong i-trial. Okay? Pero hindi pa ito yung final product, no? Aayusin nyo pa siya. Kasi, yun nga yung sinasabi natin pre-launch survey eh. Possible ba talaga yung produkto na yon? Okay? Pwede ba talaga magawa yung may reminders, temperature tracking, and easy cleaning? Pwede ba talaga yon? O, yun yung tinatawag nating um, mock-up, no? Or concept testing. Tinetest na natin yung product. May idea na tayo, may product na tayo. Okay? May product na tayong nabuo. Okay? Ang gagawin natin, since na-finalize na siya, i-strategize na natin yung marketing plans. Okay? Oh. Sino yung mga target market natin? Kasi may produkto na tayo, pero magsusurvive ba siya sa market? Oh, yun yung strategized marketing plans. Kasi titignan niya sa strategized marketing plans kung may mga target market ba, may kukuha ba ng produkto natin, like fitness enthusiast, mga nasa gym, mga office workers, teachers, o students, di ba? O yung mga may mga germophobia, takot sa bacteria. O, ayan. Tapos, kung meron talaga, sure na, then gawa tayo ng final product natin, which is the development of product. Ito na yung final na magre-release na tayo ng kailangan natin magawa yung pinaka-final na product, then ipoproceed natin siya sa product commercialization. Ititinda nyo na siya sa product commercialization. Okay? Since natinda mo na siya, nasa general public na siya, mas malalaman mo kung ano yung totoong sentimiento ng mga tao, kung maganda ba talaga yung produkto mo. Okay? Kung gumagana ba talaga siya, kung effective ba talaga siya. Kasi magbibigay sila sa product commercialization ng mga feedback. So yun yung tinatawag natin yung post-launch survey. Sa post-launch survey, yung mga feedback na galing sa product commercialization, no? Yung mga feedback doon, titingnan natin kung possible pa ba natin siya ma-improve yung product natin. O, yun yung tinatawag natin post-launch survey. Okay? O, then, since may sinuggest silang ganito, ganyan, then apply natin again sa concept development. Iikot na naman sila. Okay? Another product na naman. Another improvement na naman. Okay? Ayan. Okay. Balikan lang tong video na to. Okay? Magigets din natin. Very basic lang. Very basic lang yan. Medyo baka hindi ka kalmado today. Pero madali lang siya intindihan. Okay? Medyo clear na master. Clear na daw.
Okay, pa-send heart ako sa mga nakakaintindi, sa mga nakaka-gets. Nage-gets na po ba? Madali lang siya, 'di ba? Very self-explanatory, 'di ba?